Ate Shawi, makinig ka. Huwag mo nang ipilit yung asawa mo. Kasi hindi nga po makakalimutan ang asawa mo ng mga butante. Diretso talaga yun sa Inodoro. Diyos ko, kahit na anong pilit mo pa, hindi nga po pwede. Hindi nga magiging Vice President ang asawa mo. Alam mo ba yon? Huwag nang ipilit, ate. Ate Shawi, huwag nang ipilit. Kasi kahit na ano pang gawin mo, hindi nga po pwede, hindi makakalimutan ang ginawa ng asawa mo. Kaya wag mo nang ipilit at huwag ka na nagagalit. Pwede mag-movie ka na lang ba? Kasi pag mag-movie ka, papanoorin ka namin ha. So kalma, kalma Ate Shawi, kalma, okay? Ang mga kupal na magnanakaw ay tumatakbo para manloko ng bayan. Ang mga kupal na magnanakaw ay tumatakbo para manloko ng bayan. Huwag ka nang malungkot, Duterte tayo. PDP laban, quote straight. Ito nakakagigil. Sabi ni Bangag, wala daw sa mga kandidato niya ang pumapalakpak sa incheck o kumakaibigan sa incheck. Bobo talaga itong addict na to eh. Hindi mo ba alam yung panahon na yun? Panahon yun ng pandemic, ng COVID-19. Saan ka kakuha ng pera? Pambili ng vaccine. Bobo ka? Sirado lahat. Walang pumapasok na pera dito sa Pilipinas. Saan ka kuha ng perang pambili ng vaccine? Kung hindi nakipagkaibigan si Duterte sa China, patay na tayo ngayon. Walang vaccine. Bobo ka? Pulburon pa. Gigil tuloy ako, putang ina. Meron pa pala. Ikaw na lang din sumalo ng missile nila ha. Tignan natin kung mabuhay ka pang bangag ka. Guys, matakot na tayong mga Duterte supporters kasi dumadami na at nagiging active na yung mga supporters ng kabila. For sure, itong mga to hate na hate nila si Duterte. Pero ngayon, proud na proud sila. So is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Ha? Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas mababa kami ngayon. By 60%? Yun, more From than- what year to what year are we talking about? Comparing between 2016 to 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon ng ano. Kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit pa yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, Gising ka. Gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon. What? Isipin mo, mismong si Marbil, pinagtatanggol sila. So bakit ka nga naman hindi susuporta? Talaga Marbil, sa itsura ng mga yon, mukha ba silang nagpapadagdag ng oras kasi gusto nilang magtrabaho? Kaya maniwala na kayo guys, dumadami na talaga sila at ngayon ay active na sa social media. Naalala nyo dati may nagla-live selling pa? Bakit nga naman nila susuportahan ang Duterte? Takot lang nila. Subukan lang nila na gawin yan nung panahon ni Duterte. Sabi pa ni Bongbong, walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. oh guys, totoo ba na walang Pilipino, as in zero, wala, ang gustong bumalik sa pagpapatakbo na katulad ni Duterte noon? Mas gusto nyo ba talaga ang pagpapatakbo niya na nila-live selling ang droga? Kaya guys, galaw-galaw tayo kasi kung hindi, mas dadami pa ang mga adik dito sa ating bansa. Dadami ang supporters ng kabila. Mga boss, so mamimili tayo sa dalawang to mga boss, no?
So nagsasalita yung dalawang leader na to mga boss. So sabi ni BBM mga boss, ito, dalawa lang ang pagpilian natin ngayon. Mamimili ba tayo ng babalik tayo sa panahon ng lagim? Lagim daw. O tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag? So napaka-maliwanag para sa pamumuno ni ni BBM. Sana nga na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino. Yon mga boss ang sabi ni PBBM mga boss. So tila naman to si Tatay Digong is napaka-sarcastic mga boss So sabi ni Tatay Digong mga boss ganito, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, ibuto natin yung mga kandidato niya. Kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, din doon ka sa kanya. Kung sa panahon na ito, kampante ka maglakad ng walang takot, nakakapasyal ka maski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. So, ano masasabi niyo mga boss? So, umili kayo doon. Ano masasabi niyo doon? So, paki-comment na lang mga boss, no? Yun lang mga boss. Salamat. Uy! Balita ko! Wala nang balita sa inyo Eto mga boss! Balitang-balita talaga! Gumamit na sila ng mga artista mga boss para may pumunta lang sa kanilang pangungumpanya. Sige nga, kung matalino ka, hulaan mo kung sino yung mga senator ngayon na gumagamit ng mga artista para pangumpanya para lang may dumalo. Mga kababayan, ano kayang mangyayari mamaya sa rally? Para ngayon nagsisimula na sila. Nai-imagine ko tuloy na kung yung mga tao pupunta kasi naghakot na daw sila ng tao sa Davao City at sa Tagum City. Ewan ko lang kasi hindi naman ako taga doon ngayon pero doon ako galing. Pero eto yung nalaman ko. Naghakot sila ng tao as in. Nako kayong lahat mga taga Davao del Norte, puntahan nyo talaga yung rally. Baka may ipamimigay, sayang din naman. Isipin mo, sila ngayon ang may kontrol ng pera ng taong bayan. San ka pa nun? And try to imagine, pera mo din naman yun. Pumunta kayo doon at sumigaw kayo ng Duterte! Duterte! Ano kayong mangyayari kung majority sa mga tao doon, maraming mga tao doon ang magsisigaw ng Duterte? Tapos, bagong Pilipinas rally. Ang sarap pakinggan mga kababayan, ang sarap pakinggan pag ganyan. O Team Alyansa para sa kubeta, alam nyo na ha? Yan ang panlaban ko sa mga putang ina ninyo. Yan ang panlaban ko sa mga putang ina ninyo. Ayan na ang resulta sa mga kayabangan ng tuwad-tuwad. Nauubos na kayo. Ha? Tingnan nyo, si Madam Chair, si Atras Abante, si Nogra Les. Puro kulilat. Pero, siyempre, malayo pang eleksyon. Marami naman kayong pera Bilhin nyo mga tao, bilhin nyo. Para mananalo kayo. Pero ngayon, sa seleksyon ng mga taong bayan, yan ang resulta nyo, kulilat. Ayan kasi. Puro kayo kasi tuwad-tuwad. Ayan. Tingnan, sige. Tingnan natin sa eleksyon yan. Hintayin na lang namin yan ang resulta. Pero kami mga DDS, hindi talaga namin kayo iboboto. Hanggang dyan lang kayo, okay? So tingnan natin anong resulta sa eleksyon. Kulilat. Ayan na. Nabudol na tayo nung una. Hahayaan nyo pa bang mabudol tayo ulit ng ikalawang pagkakataon? 2 years nang nakaupo si BBM simula nung 2022 nung nanalo siya. May nakita ba kayong project na nagawa niya? Ginalaw na ni BBM lahat ng pondo ng gobyerno, especially yung PhilHealth. May nakita ba kayong project na nagawa niya? Mas dumadami yung krimen ngayon, kaliwat kanan, lalong-lalo na rito sa Taguig. Kung napanood nyo, latest na latest, mga pulis pa yung nag-raid sa maling i-raid.
Tapos sobrang harassment yung ginawa nila at talaga namang nakakatrauma to. Ang akala ko nga ang mga buhaya nasa Manila lang. Pero ngayon, talamak na ang buhaya sa gobyerno. Kaya tandaan nyo yan mga yan. Vote wisely. No to BBM. Ngayon yung sabihin sa amin na mabait itong puon ninyong si Bangag. Noong 2022 election sabi nyo, mabuti ba yung kandidato namin? Hindi siya negative campaigning. Walang negatibong lumalabas sa kanyang bibig. Kahit kinukundina sila, 30 years na kinukundina ang pamilya nila, tahimik sila. Pero ito lang, nakita ninyong kick-off rally. Panay paninira. Panay patama sa kabilang kampo. Akalain mong mang-insulto, ang lakas ng bayag niya ha? Na mang-insulto to about sa suka, bumili ng suka, about sa kakarampot yung kandidato. Hindi ba negative campaigning yun? Mabait po ba yan, yung sinasabi ninyo? O sadyang bangag lang talaga ang kandidato ninyo or ang presidente ninyo? Hala ka, nakalimot na ata, hindi ba't nagmakaawa ka? Nagmakaawa yan pumunta ng Davao, kasama yung kanyang kapatid para suyuin yung vice president ngayon na gusto na niyang ipa-impeach ngayon. Hala ka, walang utang na loob ka, bangag ka talaga, ang bait mo. Hi mga bossing ko dyan! Kumusta kayo? Ito na, simula na ng kampanya ng ating pinaglalaban ng mga PDP laban Team Duterte, di ba? So boss, ito lang masasabi ko mga boss, no, sa panahon sa lahat ng mga dumaan ng mga pangulo at administrasyon, kumawala lang ang Pilipinas sa korupsyon. Sa panahon ni Duterte lang yan nangyari mga boss. Yan ba ang pinangarap niyong Pangulo ng Pilipinas? Kung makapagmaliit ng parang inutusan ng suka kuno. Pero nagsumikap mag-aral para makatapos ng abogasya. Most of PDP laban ay mga abogado. Sa linyahan niya Anong meron? Gasgas na yan. Gasgas na sa Senado. Makapagsalita ka naman na parang mga mukhang inutusan lang ng suka. Akala mo naman hindi ka mukhang suka. Sinusuka ka na ng mga Pilipino. Alam natin yan. Huwag na maging delusional, Marcos. Huwag na. Huwag kami. Lalo na kaming mga Kabisayaan at Mindanao. Huwag kami. Huwag na. Inutusan lang ng suka ka makapagsalita ka ng ganyan, may nantapos. Ikaw, meron ba? I don't think so. Nautusan lang daw ng suka, nag-file na ng candidacy, at least, di ba, hindi rugby ang binili. Doon tayo sa suka, kasi importante yung suka natin sa araw-araw. Tsaka, tingnan mo naman, yung mga bumili ng suka, halos lahat sila attorney. O, di ba? Doon ka panis. Grabe no, yung mga DDS supporters, relax na relax lang, kasi alam na natin yung totoong kulay ng mga nagpapanggap lang no. Kaya, tuloy na natin to mga idol. DDS, laban tayo, PDP laban sa Senado. Nakakaloka naman ng political analyst ng kakampwet na si Madam Richard Gaydayan. Na sobrang kasahad na Madam. Sabi ni Richard Gaydayan, mananalo daw sa eleksyon bilang senador itong si Bam at saka si Kiko Maching without DDS votes. I mean, my God. Sa totoo lang, parang feeling ko na sobrang kasahada, Day. Who gave you the idea na iboboto ng mga Duterte supporters si Bam Aquino at saka si Kiko Maching? What is happening dito sa mga kakampwet na ito? Kamakailan lang si Ate Shawi. Di ba nagtanong sa taong bayan kung hindi daw ba masakit na hindi ang asawa niyang si Kiko Maching na pangit ang umupo bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Ngayon naman ito si Gaydayan. Mananalo daw si Kiko at si Bam kahit walang boto ng mga DDS. My God. Hindi ko alam kung bakit kayo ganyan ka-ilusyonada. Hindi ko alam kung saan nyo nakukuha yung mga idea nyo. Bakit kayo nagbibigay ng mga ganyang klase ng statement? Gaydayan. Ipapaalala ko lang sa'yo, nung tumakbong Vice President, si Kiko Maching, hindi full force ang ibinigay nyo sa pangit na asawa ni Ate Shawi. Uulitin ko dahil nasabi ko na ito na paulit-ulit. 15
15 million ang boto ni Mama Lenlen, while Kiko 9 million lang. 6 na milyong kakampwet ang hindi bumoto kay Kiko Maching. Tapos ngayon ipagmamalaki mo na mananalo sa eleksyon itong si Bam at saka si Kiko kahit walang boto ng DDS. At dinamay mo pa talaga kami. Never naming naisip kahit sa panaginip or kahit joke man lang na iboto yung dalawang yan. Huwag kayong masyado ilusyonada. Baka nakalimutan mo. 8 diretso, inidoro ang nangyari dyan sa mga Liberal Party na yan. Kahit nagpalit kayo ng kulay, from dilaw to pink, basa-basa ng taong bayan ang karakas ng mga bituka nyo. Huwag kang ilusyonada, Gedayan. Diba? Nasobrahan sa hada to. Nasobrahan sa hada. Putay na. Guys, yung impeachment ni VP Sara, ang nakatabon lang ay suka. Grabe. Kawawa naman itong admin, guys, no? Yung PDP Laban, walang gasto sa promotion kasi pinromote na ng kabila. Diba? No? So yung impeachment pala ni VP Sara, guys, ay hindi pala natuloy sa Senado kasi aantayin pa yung July 2 ba yun? July 2 or June 2? Parang ganun, di ba? So, sa mga nabasa ko at narinig ko sa mga analysis ng mga matatalinong abogado at mga political analyst, no? So, parang itong impeachment ni VP Sara pala ay pwedeng mawala or pwedeng ma-dissolve, no? Kasi dahil sa mga technicalities, no? Yung pala, guys, yung kaso pala ni VP Sara doon sa lower house ay dapat pala itong 4th impeachment complaint ay dapat pala i-submit muna ng Secretary General patungo sa sa Speaker of the House. Tapos yung Speaker of the House meron siyang 10 days na tingnan yung impeachment case. Dapat pala mag-follow talaga sa procedure kasi pag hindi ka nag-follow sa procedure, maaaring questionin ka ng kampo ni VP Sara. At ito ay magiging dahilan para si VP Sara ay i-technical niya yung impeachment case niya. Ngayon, guys, dahil sa tingin ko naman itong kaso ni VP Sara na impeachment case niya ay pangtabon lang to dahil sa GAA dun sa budget. Sa tingin ko lang to, opinion ko lang to. Pangtabon kasi minadali nila kasi itong GAA pala napakalaking problema pala ito. Yung mga blanco na mga items sa budget, 12 items yata yun na blanco na worth billion piso ang halaga, di ba? So dahil doon sa napakalaking issue na yon sa budget ay kailangan nila pala, opinion ko lang to, guys, kailangan nilang matabunan ito at ang pangtabon nila ay si VP Sara, yung impeachment case, kaya nagmamadali silang tabunan yun, nagmamadali silang isubmit yung impeachment case, kaya nga lang nahanapan ng butas itong impeachment case, no? Wala pa yan, hindi pa yan tinitignan yung guys, yung kung anong laman ng impeachment case, no? Hindi pa tinitingnan yan, no? At ito palang mga congressman dapat sana ay pag nagboto sila ay kailangan nilang humarap doon sa Secretary General at doon manumpa talaga na nag-vote sila ng yes. At sa tingin ko naman, dahil sa oras na kanilang ginugol doon, ay hindi na nagkaroon ng oras na magawa itong isang proseso na isa sa mga proseso sa impeachment case. Ayan. Sabi naman ni Attorney Carpio, sabi naman niya, baka
Yun nga, question pati si Malutikia, yun din ang sabi nila. So sa tingin ko guys, wala na silang maisip dahil sa dami ng mga issue na dapat nilang tabunan ay wala na. Tapos ito na namang issue ngayon na suka-suka ni President BBM, natabunan yung impeachment case. Ay nako, natabunan. Well, talaga, self-destruction yung admin ngayon. Self-destruction sila guys. At ibiro mo guys, yung yung mga sarili ng senator ay sinabi pa na yung mga admin Senate slate, sinabi pa na hindi daw tumatakbo si Bongbong Marcos, na hindi daw siya ang kandidato kundi sila ang kandidato. So napag-usapan daw nila na hindi negative campaign. Para nyo na rin tinatakwil yung ginawa ni BBM kung sa ganun guys, no? So tapos nakita nyo pa guys yung viewers, 1.6 million o 1.3 million ang viewers ng kick-off rally ng PDP Laban. Samantala sa admin is 36,000 lang. Napakalayo nun guys. Kaya go Team Suka! Sa darating po na halalan, ito lang po yung tanong na gusto kong itanong natin sa sarili natin. Ilang eleksyon pa ba ang kailangan para bumoto tayo ng tama? Boboto tayo ng artista, mga merong bakit ng korupsyon, mga walang experience. Tapos magtataka tayo kung bakit ganito yung estado ng bansa natin. Magtataka tayo bakit hindi tayo umuunlad. Magtataka tayo bakit nananatili tayong mahirap. Kasi nga po pilit tayong bumoboto ng mga taong hindi naman ang taong bayan ang prioridad. Ang akin lang, nagkakaroon po tayo ng karapatan magreklamo sa estado ng bansa natin kung tayo po mismo bumoboto tayo ng tama. Pero mahirap lang po kasing paulit-ulit naririnig ang hinaing ng mga tao habang paulit-ulit din naman po silang bumoboto ng mga taong hindi naman sila ang prioridad. Yung mga binoboto po nila, yung prioridad nila, yung mga sarili nilang bulsa, mga sarili nilang ambisyon, at kung ano-ano pa. Guys, i-zero vote nyo yung lineup ni Bangag sa Senate. Yes sir, kopya. Wala po talagang bubuto dyan ng mga DDS, mga Duterte supporters. Talagang hindi bubuto dyan. Zero vote yung mga yan. Yung mga loyalista, yun ang ayaw kong bahala sila sa buhay nila kung ano man ang kanilang mga pinagagawa. Basta sir, nakausap ko na lahat ng DDS at mga Duterte supporters talagang sa PDP Laban. Zero vote. Automatic po yun, zero vote talaga sila. Gusto? Hinlo, apelido. Bugado gapon ni. JB Hinlo. Dara. Ayan na, Hinlo. Kinsa man sila imong pambutaran? Mo na pambutaran. Mo say number ni mo ni oh. Na. Hinlo, say number ng Hinlo. Si Bato. Na line up Duterte na. Vic Rodriguez, Marcoleta, Bundok, Kibuloy, Bongo. Lambino. Hinlo. Hinlo. Tara ko sa number ni Hinlo eh. Nani Palbo, ano eh. Duterte ta ha? Ay mo kalimot.